Ang presyo ni Bitcoin ay biglang bumagsak mula sa halos $96,000 pababa sa mahigit $90,000. Ngunit mabilis din po itong nakabawi. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt, isang veteran commodities traders, ang rebound na ito ay significant o mahalaga. Kaya naman ay pag-uusapan natin dito ng mas detalyado para mas maunawaan po natin kung bakit ito importante at kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investor ni Bitcoin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisahan po natin sa kung ano po ang nangyari kay Bitcoin nitong mga nakaraang araw. Sa loob po ng 24 oras ay napatunayan po ang tibay ng loob ng mga Bitcoin holders matapos ang biglang pagbaba ng presyo nito. Si Bitcoin mula po sa malapit sa presyong $96,000 ay bumagsak ng lagpas $90,000. Isang price level na mahalaga sa mga traders. Ngunit ang nakakagulat, mabilis din po itong nakabawi na parang nagsasabi na hindi pa tapos ang laban. Ang ganitong mga galaw sa market ay kadalasang tinatawag na sweep of the lows, kung saan ang presyo ay bumaba sa mga critical na support pero agad ding bumalik pataas. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt, ang veteran trader na ito, ayon po sa kanya ay ang rebound ni Bitcoin ay hindi ordinaryo. Sinabi niya na sa isang post sa social media na ang price action na ito ay may notable implication. Ibig sabihin, maaring may mas malalim itong kahulugan sa galaw ng market sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang sinasabi ni Ginoong Peter Brandt tungkol sa head and shoulders pattern. Ayan. Sa mga nakalipas na linggo ay binigyang diin ni Ginoong Brandt ang tinatawag na head and shoulders pattern sa daily chart time frame ni Bitcoin. Ang pattern na ito ay madalas na ikinakabit sa bearish signals o senyalis ng pagbaba ng presyo. Nitong January 12 ay binanggit niya ang tatlong posibleng mangyari. Una ay bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa $75,000 kasunod ng completion ng pattern. Pangalawa ay ang mabigo ang pattern at maging isang bear trap na maaari pong magresulta sa tinatawag niyang hump slump o pansamantalang correction pattern. Pangatlo ay ang bumuo ng mas malaking chart pattern na maaari pong magdulot ng panibagong galaw sa presyo. Matapos po ang mabilis na bounce noong Lunes, mukhang nakatuon si Ginoong Brandt sa pangalawang posibilidad at yan po ang bear trap. Ang bear trap ay nangyayari kapag inaasahan ng mga trader na babagsak ang presyo ngunit biglang tumaas, kung saan ay nagdudulot po ng malaking pagkalugi sa mga nag-short sell. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng datos tungkol sa mga short at saka long positions. Ayan. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass, ang mabilis na bounce ni Bitcoin ay nagresulta sa malaking pagkalugi para sa mga bearish traders. Sa loob lamang po ng 12 oras or 12 hours, umabot sa $133 million ang nawala sa mga short positions kumpara sa $16 million na nawala sa mga long positions. Malinaw na marami pong traders ang nagkamali ng prediction sa direksyon ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang posibleng direksyon ni Bitcoin. Nito pong January 13 ay sinabi po ni Ginoong Brandt na ang presyo ni Bitcoin ay maaring pupunta sa dalawang direksyon depende sa magiging aksyon nito sa $90,000 na support level. Yan, pagdating una ay ang bull case scenario. Kung magpapatuloy daw po ang bullish momentum, maaring umabot ang presyo ni Bitcoin sa $116,500. Sa bearish case scenario naman ay kapag babagsak muli ang presyo ay maaring bumaba po ito sa presyong $74,000. Sa ngayon si Bitcoin po ay muling nakabawi at halos na sa $95,000. Ipinapakita po nito ang 2% na pag-angat sa loob ng 24 oras matapos po ang mabilis na pagbagsak. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investor. Ayan. Para sa atin, ang mabilis na pagbabago sa presyo po ni Bitcoin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon po ng tamang diskarte sa trading.
Una, ang biglang pagbaba at pag-angat ng presyo ay isang paalala na ang crypto market ay sobrang volatile. Kung hindi po tayo maingat, tayo po ay madaling malugi, lalo na kung hindi natin nauunawaan ang mga pattern tulad po ng head and shoulders o bear trap. Pangalawa ay mahalaga po ang pagkakaroon ng risk management plan. Ang mabilis na rebound ni Bitcoin ay nagresulta sa malalaking pagkalugi para sa mga nag-short sell. Kung ikaw po ay isang trader, dapat ay handa ka sa mga ganitong senaryo. Gamitin po ang mga tools tulad po ng stop loss orders para mabawasan ang panganib o risk. Para naman po sa mga long-term investors, ipinapakita ng rebound na ito ang resilience ni Bitcoin. Bagamat may mga short-term na paggalaw na pagbaba, nananatiling malakas ang interest kay Bitcoin, lalo na kung patuloy itong makakakita ng support sa mga critical na price levels. At ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang balitang ito ay nagpapaalala na ang crypto trading ay hindi po basta-basta. Ito po ay nangangailangan ng kaalaman, disiplina at tamang pag-unawa sa galaw ng market. Ang significant bounce ni Bitcoin ayon po kay Peter Brandt ay maaring isang positibong senyales para sa mga bulls, ngunit hindi rin ito dapat gawing dahilan para maging kampante. Magkaroon po ng maingat na plano at palaging suriin ang ating mga desisyon sa trading. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.